Hello po mga kababayan, this is Nancy Bicolana, balik tayo. Pag-usap-usapan lang po natin itong mga nangyayari sa ating bansa. Kasi kahit na po sinasabi nila na okay, mayroon pa namang MR, intay tayo ng final decision. At mayroon namang, pwede pa naman tayo magsampa ng impeachment uli. Within 6 months na lang naman, di ba? Pero mga kababayan, habang sinasabi nila yan at parang sinasabing, okay, hindi pa huli ang lahat, may pag-asa pa. Pero, patuloy po sila sa sinasabi nila na paano na natin mapapasagot itong si Sara. Paano niya? Kailan niya sasabihin kung paano niya ginastos yung more than 600 million confidential fund. Confidential fund po yun, ha? Ngayon, habang sinasabi po nila dyan na gusto nilang panagutin si BP Sara, wala pong tigil yan. Meron pa nga nagsasabi, tutuhugin natin to. Meron pa nagsasabing, hindi kami titigil dito. So tuloy-tuloy po sila sa atake nila. Habang ang nangyayari ngayon, lumalabas po na talagang sobrang korap ang ating gobyerno. Kahit si Bongbong Marcos, hindi ba? Inamin na rin naman niya na may mga korupsyon dyan, di ba? Na may mga flood control na nagguni-guni. For the boys. Pero mga kababayan, may point dito is, habang gusto nilang panagutin si BP Sara, baliwala sa kanila yung nangyayaring bilyon-bilyon na nawawalang pera ng taong bayan. Isa pa, pinagpipilitan po nila na yun daw pong due process ay hindi na kailangan dahil meron daw pong sapat or pwede na raw pong si BP Sara yung kanyang karapatan or yung due process daw po ay harapin na lang niya sa Senado. Si Romualdez at saka itong si De Lima, pinagpipilitan nila na yung third mode of impeachment ay hindi na kailangan dumaan sa Committee on Justice. Diyan po sila nagkakamali. According dito sa the man himself, ang abogado, lawyer ng Francisco case. At para ma-inform po tayong lahat, ipapanood ko po sa inyo yung interview sa kanya. Pero papakita ko rin sa inyo itong si De Lima na talagang pinagpipilitan niya na yung due process hindi na kailangan. Pero ang sinasabi naman po ni Attorney Francisco na sabi niya every step of proceeding kailangan may due process. Kasi nga naman, ito po hindi kasi nga naman, kung yun nga pong mga kriminal, convicted criminal, may due process po, mayroon po silang karapatan. Bakit po kay BP Sara, wala raw? Doon na lang daw sa Senado. Doon yung kanyang karapatan. Doon daw po maharap yung due process naman daw ay nandoon sa Senado. Ito po, pakinggan natin itong si De Lima. With respect to the direct filing by 1/3 of the members of the House of Representatives, Ayan. It is meant to be governed by a separate provision than those imposed whenever it's the first two modes that are at hand. In other words, why apply the same requirements of due process for the direct filing by 1/3 when this is specifically assigned or imposed only on the first two modes of filing, that is private citizen, member of the House, a private citizen endorsed by the House of Representatives. Would you agree with that proposition, Mr. Minority? I think we will have enough time for that to discuss that in the Rules Committee. Now, on the second point, the due process requirement. Ayan. Would you agree with the position of this representation, and I think this is shared by many others, that
it is not proper to impose the due process requirement Talaga? when it comes to the third mode, Talaga? referred to as the second mode in the decision of the Supreme Court, July 25 decision, that is direct filing by 1/3 of the members of the House. Yan akala Because mo. precisely, the requirement of due process is something that will be met at the Senate level during the trial itself. And then when we talk about the very concept or definition of due process, that is Section 1 of Article 3, Bill of Rights. No person shall be deprived of life, liberty, Tingnan and mo property ang dahilan without niya dito. due process of law. There is no deprivation of life, of liberty, or property, Bakit? or in the impeachment, because the penultimate, the only sanction or penalty of impeachment or conviction, in case of conviction after the impeachment trial, is just removal from office, and not imprisonment, not fine, nothing except removal from office. Do you agree with that proposition, Mr. Minority Leader? I agree to that, Mr. Speaker. So, ayan po mga kababayan. Anyway naman daw, kumbaga parang sinasabing bakit kailangan daw pa ng due process. Ay, ito kasi mga kababayan, sinasabi kasi ng may violation daw po, na-violate daw po yung, kumbaga yung Bill of Rights, yung karapatan ni VP Sara, na hindi man lang nila binigyan ng kopya, hindi man lang binigyan ng pagkakataon na i-depensa yung sarili niya. Kasi ang sabi naman nitong House, wala naman daw talaga yan, kasi yun nga pong third mode of impeachment ang ginamit nila, kung saan pagka daw pong yung 1/3 of ang nagpumirma, 1/3 of all the members of the House of Representatives, ay diretso na daw yun sa Senado. Mali po yun. Ito po ang paliwanag. At sasabihin niya sa atin, talagang maliliwanagan tayo dito. Ay, sabi ni Attorney Francisco, kung dumaan yan sa Committee on Justice, makikita nila doon, sasabihin nila doon na yung mga charges nyo na yan, hindi naman dapat kasama yan because nga po ipapaliwanag niya dito. Ito po. Ito mga kababayan. Para ma-inform ulit tayo sa mga pangyayari. Paulit-ulit nilang sinasabi na yung pinahirap pa ng Supreme Court ang magpa-impeach. Ay siguro dahil sabi nga ni Kung Marcoleta, hindi nyo sinusunod. Gumagawa kayo ng sarili ninyong rules kahit na meron na kayong sarili. Ang ginagawa ninyo dahil ayaw ninyo sa tao, iniikot-ikutan ninyo yung inyong sariling rules. Di ba? Para lang makuha ninyo yung gusto ninyo. Hindi na kayo sumusunod kahit sa sarili ninyong rules. Pati yung Bill of Rights ay nalalabag na. So, gayan. Inilatag na kung paano kayo magpapa-impeach. Ayan, kayo din naman na may kasalanan na, hindi ba? Nagmamadali kayo, di ba? Wini-weaponize ninyo ang impeachment, di ba? Ano sabi ni Laila de Lima? Hindi naman kailangan dapat i-apply yan dito kasi third mode of impeachment nga ginawa natin. Wala namang na-deprive na life, liberty, and property. Kasi nga, ang tinatanggal lang, inaalis lang siya sa posisyon. Nilalang pa inaalis sa posisyon. Ay, hindi ba sabi ninyo dapat pagbayaran siya? Hindi ba sabi ninyo dapat sumagot siya? Paano mo masapasagot yung kung tatanggalin mo nga sa posisyon niya? Yun lang naman pati ang gusto ninyong gawin. Maliwanag pa po sa sikat ng araw. Wala daw pong na-deprive na life, liberty, or property kasi tatanggalin lang naman siya sa pwesto. Ang problema dyan, hindi na siya makakatakbo. Kayo kaya, hindi na makatakbo.
Di ba? Di nasaan yung hinasabi ninyo dapat ay accountable siya. Dapat ay managot siya. Dapat sabihin niya kung saan niya ginastos yung over 600 million. Habang itong bilyon-bilyon ay wala lang kayo. Nada. Lulukuhin niyo pa ang tao na para kayo sa bayan. Lulukuhin niyo pa ang tao na dapat ay madangot yung mga corrupt na na government officials. Ay bakit itong bilyon-bilyon na hindi makita pati si Bongbong Marcos ay lumalabas na. Ayan si Toby Chanco, ayan si Mayor Magalong, ayan si Bongbong Marcos. Ang daming namamatay taon-taon dahil sa korupsyon. Bingi, bulag pipi bingi. Nakatutok kayo dito kay BP. Maliwanag na maliwanag at wag po tayong pabubula sa kanilang kailangan accountable sila. Ikaw nga, Dilima, malinis ka ba? Nung nasa DOJ ka, sekretary, tanong lang. Kasi may narinig ako sinasabi ni Kung Marcolita ni Senator Marcolita yung unliquidated na kung ilang milyon yun. Kung malinis ka na doon, fine. Pero gusto nyo lang talagang tanggalin si BP Sara. Ulit-ulitin natin ito mga kababayan. This is not about accountability. This is about removing Duterte. Kasi hindi nyo kayang labanan ng patas. Kaya gagamitin ninyo ang posisyon ninyo, ang pera ng bayan para siya ay matanggal. Hindi nyo talaga kayang labanan. Kung gusto ninyo siyang wag manalo, galingan ninyo, ayusin ninyo ang kilos ninyo. Ito po mga kababayan. Sasabihin niya kung bakit, kung dumaan lang ito sa Committee on Justice, nakita sana nila yung mga charges na hindi naman dapat nila isinama. Pangalawa, yung sinasabi niya, hindi po pwede na hindi ninyo bibigyan ng karapatan at ang isang akusado at bibigyan tayo ng example niya. Ito po. So effectively ba, itong linabas po na decision po ng Korte Suprema July 25, nagkaroon ba ng pagbabago? Yun po ang sinasabi na dapat yung ito pong pagkilos kasi ng House of Representatives dito sa 4th impeachment complaint ni VP Sara Duterte, ang pinagbasihan ay yung decision po ng Korte Suprema sa inyong kaso noong 2003 when the impeachment complaint is deemed initiated. Pero ngayon, nagkaroon ba ng pagbabago na sinasabi, ay, hindi mo pwedeng i-apply yan retroactively. Kasi kumilos ang House of Representatives based on the 2003 case Francisco versus House of Representatives. Kung merong application yan, it should be applied prospectively. Ano po ang nyo? Salo, Binyo, tungkol po dun sa sinasabing iyon? Wala talagang pinagbago, ano. Ang ginawa lamang ng Supreme Court ay nag-interpret ito kung ano yung sitwasyon ngayon. Pero yung Francisco ruling is still a good ruling. Kung may mamamayan na magsasampa ng impeachment complaint at na-endorso ito ng isang miyembro ng Kamara, ay it will be deemed initiated. Magsisimula yung 1-year bar rule pag yung complaint ay ine-refer sa Committee on Justice. Ang mabanggit ko lang, ang pagkakamali kasi ng House of Representatives dito ay hindi sa sinunod nila yung Francisco ruling na nasa House Rules on Impeachment Proceeding. Diba? Hindi nila sinunod. They skirted, no? Hindi nila inupuan nila yung mga naunang impeachment complaints at inuna nila yung pang-apat na impeachment complaint na akala nila since merong pirma ng 1/3 ng mga miyembro ng Kamara, akala nila ay hindi na dapat dumaan sa Committee on Justice. Pero kung titingnan natin yung rules of impeachment nila, nakalagay doon na kahit ito ay nilagdaan ng 1/3 ay dapat dumaan sa Committee on Justice at ang rason dyan ay para tingnan ng Committee on Justice kung yung impeachment complaint ba ay sufficient in form and substance. So I think, Attorney Francisco, that was an overreach on the part of the Supreme Court.
Because parang marami rin mga abogado nagsasabi, at the very least, sana nagkaroon man lang ng oral argument para at least napakinggan, lalo na sa mga terms, no? Yung adjournment sa sine die, yung gano'n, yung pagbilang, kaya bakit nga yung Kongreso, yung pang-apat na impeachment complaint ang inihain, hindi yung ng tatlo, yung mga gano'n, para at least napakinggan yung parehong panig bago sila nagbigay ng kanilang final executory lang, pero hindi rin final po. So again, there is also this parang, ewan ko, lost in translation ho ba? Nagkakaroon ho ba ng hindi pagkakaunawaan? Kayo po, overreach ho ba ng Supreme Court na minadali? Bago pa man lumabas yung desisyon ng Supreme Court, yung mga nagtatanong sa akin ng opinion ko diyan, ay sinasabi ko na baka ma-dismiss yan. Bakit? Pag susuriin natin, at palagay ko kaya nakapag-desisyon agad ang Supreme Court dahil malinaw yung facts dito, malinaw yung nangyari batay dun sa mga isinumite sa Supreme Court. Pag susuriin natin yung nangyari sa House of Representatives, hindi sila sumunod sa sarili nilang House Rules on Impeachment na nakalagay doon yung Francisco ruling. Yung Francisco versus House of Representatives, nasa page 1, nakalagay doon, sinite sa footnote. Hindi nila sinunod ito. Ang dapat nilang ginawa, yung first impeachment complaint na sinampa noong December 2, yung Secretary General, ang titingnan lang niya, verified ba ito ng mamamayan? Inendorso ba ito ng miyembro ng Kamara? At December 3, pwede na niyang i-refer sa Speaker para ito ay mapunta sa Committee on Rules at maisama sa order of business. They had yung House, yung Kamara, nakasesyon sila 19 days. Hindi nila inaksyonan at on the last day, February 5, saka pa lamang nila inaksyonan yung tatlong impeachment complaints ng mamamayan. At isinama dun sa pang-apat, inuna yung pang-apat, at saka yung nagkamali din sila, akala nila na since permado yan ng more than one-third of the members of the House, ay pwede na nilang i-transmit sa Senate. Malaking pagkakamali yun. Kasi kahit sa sarili nilang rules on impeachment proceedings, at ito, hawak ko, nakalagay doon, kahit one-third, kailangan i-refer sa Committee on Justice. Bakit? Kailangan tingnan ng Committee on Justice kung sufficient ba yan in form and substance. Halimbawa, yung fourth impeachment complaint, sa palagay ko, kung dumaan yan sa Committee on Justice ng House, sasabihin ng Committee on Justice, yung mga charges na iba dyan, hindi pwede. Kasi nangyari yan nung mayor, yung sinasampahan nyo, hindi pa siya vice presidente, nangyari yan nung Secretary of Education pa siya. Hindi pwede yan. Pag i-impeach yung impeachable officials only for violations nung mga nakatakda sa saligang batas natin, 6 yun, na nagawa niya nung siya ay nasa nanunungkulan. Halimbawa dito, Vice Presidente, when she was Vice President. So, it's very important na dumaan yung impeachment complaint pa rin sa Committee on Justice at saka pa lamang ang Committee on Justice magdidesisyon na yung articles, yung impeachment complaint na yan, aayusin yan, ay siyang magiging articles of impeachment na dadalhin sa Senado. Yan ang tamang proseso at inilatag lang yan ng Supreme Court dito sa desisyon nila. So marami talagang points to argue that the House of Representatives talagang committed mga procedural deficiencies, no? Mistakes. Doon naman po sa... hindi inaamin yan. Dilema, ha? Pinagpipilitan mo na dahil ginamit ninyo yung third mode of impeachment na permado ng one-third ng lahat ng membro ng House of Representatives, akala ninyo dire-diretso na yan sa Senado. So, yung due process ay hindi na kailangan ni VP Sara. Di ba? Bakit po hindi sila makamove on? Hindi po si VP Sara ang major problem dito. Si VP Sara po ang major problem ng mga government officials na makaramihan ay corrupt.
Kasi bakit? Wala po talaga silang chance na manalo. Pag prinsipyo versus prinsipyo man lang ang pag-uusapan, wala na po sila niyan. Hindi po sila mananalo, I believe, wala na po sila talaga. Pupulutin na po talaga sila kung saan man. Pero itong si Marcos, pinabalik kasi itong mga dilawan, tingnan nyo po, ang gulo-gulo na naman. Tuloy, sir. Remember, kahit 1/3 ang pumirma dyan, idadaan nyo pa yan sa Committee on Justice para nga makita. Kaya nga sabi ni Attorney Francisco, kung dumaan yan doon, din nakita nila na yung mga charges ninyong iba dyan, hindi naman dapat isinama dahil mayor pa siya noon, yung inaakusan ninyo. Nasa DepEd pa siya noon, yung inaakusan ninyo. So pag tinanggal-tanggal pala yung mga iba dyan, aba, ay walang matitira sa inyo. Punto ng na yung paglabag sa due process, na ang sinasabi naman po na itong Supreme Court parang nagbigay naman siya ng mga panibagong mga rekisitos na hindi mo naman matatagpuan na saan sinabi na kailangan itong verified complaint kapag referred na sa Senado. Itong fourth impeachment complaint ay dapat bakit hindi mo binigyan ng kopya yung impeached official? Bakit hindi mo binigyan ng pagkakataon na makatugon? So, ano naman po yun? What does the Constitution say? What does the rules of the 19th Congress say na magsasabi for or against itong portion po ng ruling ng Supreme Court? Attorney? Hindi bago yan eh. Hindi bago yan. Nasa Francisco ruling yan at nasa mismong rules on impeachment yan ng House of Representatives. Ang ginawa lamang ng Supreme Court ay nilinaw nila step by step. Bakit ko sinasabing nasa House rules on impeachment yan? Yung Francisco ruling is about notice and hearing, no? It's about due process, karapatan ng isang mamamayan at ng isinakdal nito na marinig. Now, yung sa House rules on impeachment, nakalagay dito, yung provision nila, the rules of court as far... Ayan, Dilima. Binasa mo ba? Di ba? Ito si Attorney Francisco. Hawak niya yung ninyo. Yung house rules ninyo. As practicable shall apply to impeachment proceedings. Ano yung rules of court? Yung rules of court yan ang ginagamit sa lahat na husgado at kahit sa piskalya. At sinasabi dyan, palagi may notice of hearing. Complaint, bigyan yung sinampahan, tapos magkakaroon siya ng pagkakataong sumagot, magkakaroon ng hearing. By analogy, ganito na lang. Kung isang mamamayan, ikaw, sinampahan ka sa piskalya ng isang demanda, at hindi ka binigyan ng kopya, hindi ka binigyan ng pagkakataon. Listen mga kababayan, ito pong example na to ay pwedeng mangyari kahit kanino man. So pinaglalaban nila na wala ng due process dahil hindi na kailangan kasi kailangan na maharapin na lang ni BP. Imagine po itong sinasabi niya. Imagine niya, pakinggan niyo po siya ng mabuti, ibabalik ko siya. Palagi may notice of hearing. Complaint, bigyan yung sinampahan, tapos magkakaroon siya ng pagkakataong sumagot, magkakaroon ng hearing. By analogy, ganito na lang. Ayan. Kung isang mamamayan, ikaw, sinampahan ka sa piskalya ng isang demanda, at hindi ka binigyan ng kopya, hindi ka binigyan ng pagkakataon na makasagot, at bigla na lang yung piskalya isinampa ito sa husgado at uusigin ka na, magkakaroon ka na ng trial. Ano sasabihin mo? Di ba ang sasabihin natin na violate yung ating constitutional right to due process? But they're saying, Attorney, ito na. Yung pagkakataon, her day in court, ika nga, comes doon po sa trial po sa Senado. It doesn't come dito sa dito sa yung parang may verified complaint na referred to the Senate. Ang ang pagkakataon. Ayan ang sinasabi nila Romualdez at nitong si Dilima na doon na lang sa Senado yung due process mo, kumbaga. Diba?
niya, magkakaroon ng due process is when she is heard in the Senate trial proper na mismo. Attorney, what can you say po? No, hindi. With all due respect sa mga nagsasabi niyan, Dilema. mali din yan. Dapat, doon pa lamang sa House, ay narinig na hindi lamang yung nagsampa ng kaso, mamamayan man o 1/3 ng House of Representatives, narinig din yung sinampahan nila ng kaso. Every Yeah. step of the proceedings, dapat may due process, may notice, opportunity to be heard, at kung pwede nga, hearing. Diba?